Kabanata 911. Tanging tadhana na lamang ang makaaalam sa magiging kapalaran nila ni Leon sa hinaharap. Sa mansyon ng mga Collins, dumating si Leon sakay ng sasakyan upang magpasalamat sa tulong na ipinagkaloob nito at tuparin ang kanyang pangako kay George. Ipinakilala siya ng isa sa mga bantay sa pangunahing bulwagan at agad na nakita si George. Matapos ang maikling pagbati, pareho na silang umupo. Salamat sa inyong tulong noong nakaraang pangyayari. Taos pusong nagpasalamat si Leon. Wala iyon. Dumiretso na tayo sa punto. Narito ka ba upang tuparin ang iyong pangako, Leon? Nagniningning ang mga mata ni George sa tuwa habang nagtatanong. Oo. Maaari ko bang malaman kung sinong mandirigma ang tutulungan ko? Pakisama na po siya rito at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Sabi ni Leon. Mabuti, maghintay ka muna. Pumalakpak si George at sumigaw sa likuran ng bulwagan. Ruth, lumabas ka. Lumabas si Ruth na nakasuot ng masisikip na pulang kasuotan. Elder Collins, ano po ang ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Leon. Leon, nais kong gawin mong Panginoon si Ruth. Mapanlin lang ng ngiti ni George. Ano? Nagulat si Leon at tumayo mula sa kanyang upuan. Huwag niyo po akong biruin, Elder Collins. Alam niyo naman na kaya ko lamang tulungan ang mga nasa antas na ng kalahating Panginoon na makalampas sa hadlang ng kanilang pagsasanay. Si Ruth Collins ay nasa simula pa lamang ng antas ng dalubhasa at imposible kung maitataas siya sa antas ng Panginoon. Pilit nang umiti ng maayos si Leon. Mula noong pangyayari sa kasalan, nalaman na ng karamihan sa mga pamilya sa Springfield City na kaya niyang gawing Panginoon ang mga nasa antas ng kalahating Panginoon, ngunit dahil sa kasakiman ay hiling ni George na gawin niya rin ang isang nasa simula pa lamang ng antas ng dalubhasa. Sa wakas ay naunawaan niya na ang lahat ng matatanda sa apat na dakilang pamilya ay tuso at masyadong mapagkalkala, higit pa sa kanyang inaakala. Alam ko iyon. Ngunit si Ruth ang pinakamahusay na mandirigma sa pamilyang ito at siya ang nais kong gawin mong Panginoon. Sabi ni George, si Ruth lamang ang tanging tao sa kanilang henerasyon na nakarating sa antas ng dalubhasa gamit lamang ang sarili niyang pagsisikap kahit pa hindi angkop ang paraan ng kanyang pagsasanay sa katawan ng isang babae. Si Ruth ang pinagkakatiwalaan ni George sa buong pamilya at kung magagawa siyang gawing Panginoon ni Leon, baka pa nga ay higitin pa nito ang antas ng Panginoon sa hinaharap dahil sa kanyang likas na galing. Sa tulong nito, madali nang makapamumuno ang mga Collins sa buong Springfield City, at mas malaki pa ang magiging pakinabang nito kaysa sa kung sino mang tao ang gagawin nilang Panginoon. Imposible po iyon. Pasensya na po, Elder Collins, ngunit sa tingin ko ay hindi ko iyon magagawa. Umiling si Leon at walang pag-aalinlang ang tumanggi. Huwag ka munang magmadali sa iyong desisyon. Alam kong kaya mong gawing Panginoon si Ruth sa loob lamang ng maikling panahon, at hindi rin naman iyon ang hinihiling ko sa iyo. Maaari kitang bigyan ng 3 taon. Hanggat nagagawa mong gawing Panginoon si Ruth sa loob ng panahong iyon, sapat na iyon. Ngunit, nag-alinlangan si Leon. Nakita niya kung gaano kahusay si Ruth at sa loob ng 3 taon ay malaki ang pagkakataong maitataas niya ito sa antas ng Panginoon. Gayunpaman, ang napagkasunduan nila ay tulungan lamang ang isang nasa antas ng kalahating Panginoon mula sa pamilyang Collins na umabot sa antas ng Panginoon. Kailangan lamang tuparin ni Leon ang kanyang pangako at wala siyang nakikitang saysay na sayangin ang oras sa pagtulong kay Ruth dahil wala naman siyang makukuha rito. Mangmang lang siya kung papayag siya sa mga kondisyon ni George. Hindi, Elder Collins, hindi ko po yun magagawa. Pakiusap, pumili na lang po kayo ng iba. Hindi naman sa hindi mo kaya, kundi ayaw mo lang, tama ba? Hindi sumuko si George at sa halip ay ngumiti ng misteryoso kay Leon. Leon, bakit hindi na lang natin dagdagan ang ating napagkasunduan? Ano? Nanlamig si Leon at naisip kung ano na naman ang nais nito. Kung hindi ako nagkakamali, marami kang kaaway tulad nina Harold Lowe at ng pamilyang Field. Sabik na sabik silang alisin ka. Alam mo naman na kung wala ang suporta ng pamilyang Shear, mas magiging madali na para sa kanila na atakihin ka. Bakit niyo po sinasabi iyan? Bumigat ang loob ni Leon. Alam niyang hindi lang ito pananakot, kung wala ang proteksyon ng mga Shear, wala na siyang sapat na lakas upang harapin sina Harold at ang mga Field. Kapag natupad na ang kasunduan nila sa mga Collins,
malaya na silang gagawin ang anumang nais laban sa kanya, at mapapahamak siya ng lubusan. Leon, pumayag kang gawing Panginoon si Ruth at susuportahan ka ng mga Collins sa loob ng 3 taon. Tutulungan kita sa tuwing kailangan mo ito. Mahinahong sabi ni George. Nag-alinlangan si Leon. Kung makukuha niya ang suporta ng mga Collins bukod pa sa tulong ni Vincent, hindi na mangangahas na umatake sina Harold at ang mga Field. Alam niyang kailangan niya ng kakampi bago pa siya umabot sa antas ng Panginoon at kapwa sila makikinabang sa kasunduang ito. Matapos timbangin ang lahat, pumayag na rin siya. Sige, gagawin ko. Napakabuti. Gusto ko ang nakikipag-usap sa mga matatalino na tulad mo. Sana ay maging maayos ang ating pagsasamahan. Malakas na tumawa si George. Nang maayos na ang usapan, sinabi pa ni George na maaari nang umuwi si Leon at maghahanda na si Ruth upang lumipat sa kanyang tirahan sa loob ng ilang araw. Ano, Lolo, gusto niyo po akong tumira kasama niya? Hindi po maaari. Nagulat si Ruth. Bakit hindi? Nangako na siyang gagawin kang Panginoon. Paano kanya gagabayan kung hindi ka titira kasama niya? Seryosong sagot ni George. Nais niyang pansamantalang lumipat si Ruth sa Dragon Bay Villas upang mas madali para kay Leon na gabayan ito sa pagsasanay. Naiintindihan ko na. Natakot ako sandali. Namula si Ruth nang maunawaan niyang mali ang kanyang hinala sa ibig sabihin ng kanyang lolo. Tinalo at sinaktan siya ni Leon sa harap ng lahat ng pamilya sa Springfield City noong ginanap ang pagtitipon na inorganisa ng Synth Ion Group, kaya labis siyang napahiya at hindi talaga nagustuhan si Leon. Nag-aatubili siyang tumira kasama nito. Ngunit bago pa siya makapagtutol ay nagsalita na si Leon. Huwag na po muna nating isipin yan, Elder Collins. Madadalaw ko na lang po siya ng madalas upang gabayan sa pagsasanay. Sa tingin ko ay hindi angkop na tumira pa siya sa aking tahanan. Ang mansyon sa Dragon Bay Villas ay pag-aari ni Iris at dahil nagkabalikan na sila, hindi siya dapat magdadala ng ibang babae roon. Ikaw, nang inag sa galit si Ruth nang makita ang pag-aatubili sa mukha ni Leon. Siya ang panganay na anak ng mga Collins at isa sa 4 na pinakamaganda sa Springfield City na maraming nagkakagusto, ngunit parang may iniiwasang ahas na lason kung ituring siya ni Leon, kaya labis siyang nagalit. Leon, huwag mo namang masyadong pag-isipan ang maliliit na bagay na iyan. Mahirap kung araw-araw ka pang magpupunta rito para sa pagsasanay ni Ruth. Mas magiging maayos kung sasama na lang siya sa iyo. Pagpupumilit ni George. Ngunit, bamuka ang bibig ni Leon upang tumutol ngunit wala na siyang nasabi pa. Wala nang ngunit-ngunit, iyan na ang napagkasunduan. Sabi ni George. Sige. Buntong hininga na lang sabi ni Leon. Lalo pang nag-alab ang galit ni Ruth nang makita kung gaano kaayaw ni Leon sa ideyang iyon. Bilang isang may mataas na pagtingin sa sarili, hindi niya matanggap ang ganitong pagtrato. Kung alam lang niyang hindi siya kaya ni Leon, matagal na niya itong pinasok sa lupa. Elder Collins, kung iyan lang po ang lahat, uuwi na po ako. Paalam na sabi ni Leon bago lumisan. Nagngalit ang mga ngipin ni Ruth habang pinapanood itong lumayo. Ruth, anong nangyayari sa iyo? Tinitigan siya ni George nang may pagtataka. Lolo, hindi ko po maintindihan kung bakit niyo pa ako pinapatira kasama niya. Pareho lang naman iyon sa kung araw-araw na lang siyang pupunta rito. Pagtutol ni Ruth. Sa sandaling iyon ay lumabas din si Anson at sumang-ayon. Oo nga po, Lolo. Hindi ko rin po maintindihan. Nasa likuran siya ng bulwagan at narinig ang buong usapan ni Leon at George. Sa tingin niyo ba ay iyan lang ang dahilan kung bakit ko ito inayos upang maging Panginoon si Ruth? Mahinahong tanong ni George. Hindi po ba? Nagulat sina Ruth at Anson. Siyempre hindi. Umabot na si Leon sa antas ng pinakamataas na dalubhasa at napag-aralan pa niya ang paggawa ng lunas at gamot sa murang edad. Bukod pa rito, kaya pa niyang gawing Panginoon ang mga nasa antas ng kalahating Panginoon. Napakabihira ng ganitong kakayahan. Bilang pinuno ng pamilyang Collins, nakakita na siya ng maraming mahuhusay na tao sa buong buhay niya, ngunit wala pang katulad ni Leon. Oo nga po, napakaibang tao niya. Tumanggo sina Ruth at Anson. Hindi lamang napakahusay ni Leon sa pakikipaglaban, wala ring makapantay sa kanya sa ibang larangan tulad ng paggawa ng lunas at gamot, na tila hindi pangkaraniwan ang lahat ng kanyang nagawa sa kanyang edad. Mayroon pang iba,
Pinaghihinalaan kung mayroon siyang mga pamamaraan na kabilang sa antas ng kapangyarihan o kaya ay mga bagay na kasing halaga nito. Seryosong sabi ni George. Ano, mga pamamaraan ng antas ng kapangyarihan? Imposible po iyon. Nabigla na sabi ni Anson. Ang pinakamalalakas na pamamaraan sa Springfield ay kabilang lamang sa antas ng pinakamataas na pag-unlad at wala pang nakabalita na mayroong may hawak ng pamamaraan ng antas ng kapangyarihan o mas mataas pa rito. Bagaman mas mababa lamang ng isang antas ang pinakamataas na pag-unlad kaysa sa batayang kapangyarihan, malaki ang agwat ng lakas sa pagitan ng mga ito. Sa karaniwang sitwasyon, ang pinakamataas na mararating ng sinumang mandirigma kung gagamit ng pamamaraan ng pinakamataas na pag-unlad ay ang gitnang Panginoon lamang at napakahirap ng umabot sa mas mataas na Panginoon, maliban na lamang kung sa mga henyo tulad ni Ruth. Ngunit iba ang pamamaraan ng kapangyarihan. Kahit pa ang pinakamababang antas nito ay kayang magdala sa sinuman hanggang sa mas mataas na Panginoon at higit pa rito hanggang sa antas ng emperador. Hindi labis na sabihin na ang pamamaraan ng pagsasanay ang pundasyon ng isang mandirigma, at mas malakas ang pamamaraan, mas malaki ang pagkakataong umunlad. Kung magkakaroon man ng sinuman sa apat na dakilang pamilya ng pamamaraan ng kapangyarihan, makaaabot sila sa antas na higit pa sa Panginoon at makapamumuno sa buong Springfield City. Iyan ang tunay na halaga ng pamamaraan ng kapangyarihan. Walang imposible. Hindi aabot ng ganito kabila si Leon kung wala siyang hawak na pamamaraan ng kapangyarihan. Tiyak na sabi ni George. Batay sa kanyang karanasan, alam niyang gumagamit si Leon ng pamamaraan ng antas ng kapangyarihan o mas mataas pa rito. Tama po kayo, nag-isip na sabi ni Anson. Naalala niyang walang-wala si Leon noong una niya itong nakita, ngunit sa loob lamang ng ilang buwan ay umabot ito sa pinakamataas na dalubhasa. Balita pa nga ay natalo pa nito si Marco Lo, isa sa pinakamalalakas na mandirigma ng pamilyang Lo, noong sinubukan nitong sirain ang kasunduan ng mga Young at Lo. Sa wakas ay naintindihan na ni Anson na tama ang kanyang lolo, lahat ng palatandaan ay tumutukoy sa iisang katotohanan, may hawak na napakalakas na pamamaraan si Leon. Kabanata 915. Siyempre, wala sa kanila ang nakakaalam na hindi lamang pamamaraan ng kapangyarihan ang kay Leon, kundi mayroon pa itong mga ganap na pamamaraan. Kung nalaman lamang iyon ni George at Anson, tiyak na hindi sila makapaniwala sa sobrang gulat. Ano po ang ibig niyong sabihin, Lolo? Unti-unting naintindihan ni Ruth ang tunay na layunin ni George. Ruth, ipinatira kita sa tabi ni Leon dahil kailangan kong alamin mo ang kanyang mga lihim. Kung totoo ngang mayroon siyang mga pamamaraan ng kapangyarihan o anumang kasing halaga nito, kailangan mong makuha iyon sa anumang paraan. Nagkayam ng tuso ang mga mata ni George. Hindi siya interesado sa kung anong mga lihim pa ang mayroon si Leon. Ang nais niya ay ang mismong pamamaraan ng kapangyarihan upang magamit ito ng mga Collins at maghari sa buong Springfield City. Ang kinabukasan ng pamilya at ang matagal na niyang pangarap ay nakasalalay dito. Naiintindihan ko na po. Huwag kayong mag-alala, Lolo, hindi ko po kayo bibiguin. Masayang sabi ni Ruth. Bilang isang henyo, labis siyang nahuhumaling sa sining ng pakikipaglaban. Dahil hindi angkop ang kanyang ginagamit na pamamaraan sa katawan ng babae, higit sa lahat ay nagnanais siya ng mas malakas na pamamaraan. Lalo siyang naakit sa ideyang baka mayroon si Leon ng pamamaraan ng kapangyarihan at determinado siyang makuha ito para sa kanyang sarili, at para sa pamilyang Collins. Mabuti, Ruth, maghanda ka na ng iyong mga gamit. Ihahatid kita kay Leon sa loob ng ilang araw. Nakangiting sabi ni George, na puno ng pagmamalaki sa kanyang perpektong plano. Sige po, sagot ni Ruth bago sila lumabas ni Anson. Paglabas nila ng bulwagan, akmang tutungo na siya sa kanyang silid nang habulin siya ni Anson. Ruth, sandali lang. Ano iyon, Anson? May kailangan ka ba? Tumigil siya na may pagtataka. May hihilingin sana ako sa iyo, Ruth. Alam mo naman na matagal ko nang minamahal si Iris Young. Alanganin na sabi ni Anson. Alam ko, ano naman doon? Tinitigan niya ang mukha nito. Si Leon ang aking karibal at kung may pagkakataon man, sana ay tulungan mo akong paghiwalayin sila ni Iris. Sabi ni Anson, gusto mong paghiwalayin ko sila? Nagulat na sabi ni Ruth. Oo. Tumango si Anson. Nagkabalikan na sina Leon at Iris at dahil sa tindi ng pagmamahal ni Iris sa lalaki,
Alam niyang wala na siyang pag-asang makuha ang puso nito, maliban na lang kung tutulungan siya ni Ruth na sirain ang kanilang ugnayan. Anson, mali ang sadyang paghiwalay sa magkasintahan. Hindi mo kayang talunin si Leon, kaya gusto mong ako ang sumira sa kanila. Napakababa naman ang ginagawa mo. Sabi ni Ruth, alam kong mali iyon, ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Bukod pa roon, hindi naman mabuting tao si Leon. Siya ang dahilan kung bakit nagtangka ng buhay si Iris at winasak din niya ang puso ni Cynthia Shear. Hindi karapat-dapat sa kanya si Iris at hindi niya ito mapapasaya. Sabi ni Anson, para namang ikaw ang makakapagpasaya kay Iris Young. Wala ka na bang kahihiyan sa sarili mo? Tinitigan ni Ruth nang may paghamak si Anson. Kilala silang dalawa ni Theodore bilang mga manliligaw na walang tiyak na layunin sa lungsod, at hindi niya maintindihan kung saan nakuha ni Anson ang lakas ng loob na paratangan si Leon na hindi mapagkakatiwalaan. Nahuli sa akto ng kanyang pinsan, nahihiyang bamulong si Anson. Noon pa iyon at bata pa ako noon. Ngayon ay tunay ko na talagang mahal si Iris. Hindi ako naniniwala sa iyo. Wala akong oras sa mga walang kwentang plano mo. Tuya ni Ruth at akmang aalis na. Nadismaya si Anson sa pagtanggi nito, ngunit bago pa siya makatawag ay lumingon muli si Ruth. Anson, bigla kong napagtanto na tila kawili-wili nga ang iyong plano. Gagawin ko na. Sabi ni Ruth habang naaalala kung paano siya pinahiya ni Leon. Galit na galit siya dahil parang itinataboy siya nito ng may pandidiri at dahil natuwa siya sa sinabi ni Anson tungkol sa pagtrato nito kina Iris at Cynthia, napagpasyahan niyang bigyan ng leksyon si Leon sa pamamagitan ng paggawa ng gulo. Totoo ba talaga? Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabing mali iyon kanina? Ano ang nagbago sa isip mo? Nagulat na tanong ni Anson. Hindi kailangang maging tapat sa lahat ng oras ang isang babae. Bukod pa roon, gusto ko lang gawin ito. Inirapan lang siya ni Ruth at naglakad palayo ng may pagmamalaki. Nakatitig na lamang si Anson habang ito ay lumalayo, na naguguluhan ngunit masaya na pumayag itong tumulong. Sa huli ay napagpasya niyang hindi na mahalaga kung bakit ito pumayag. Kinaumagahan, sa silid kainan ng mansyon sa Dragon Bay Villas. Sabay-sabay na nag-almusal sina Leon, Iris, Luisa at Gilbert. Leon, ipinaubaya ko muna kay Ariel ang pamamalakad sa elegante group nitong mga nakaraang araw, at alam kong nabibigatan siya roon. Gumagaling na ako ngayon at nais ko nang bumalik sa trabaho upang matulungan siya sa lalong madaling panahon. Ayos lang ba iyon sa iyo? Tanong ni Iris. Bilang tagapag-alaga niya, kailangan niyang malaman ang opinyon ni Leon. Oo naman, ayos lang iyon. Tumanggo ito. Matapos ang ilang araw na pahinga at paggamot, halos tuluyan na ring gumaling ang sugat sa dibdib ni Iris, kaya maaari na itong bumalik sa trabaho basta't mag-iingat lamang na huwag magpapagod ng labis. Mabuti, samahan mo ako sa opisina mamaya. Napagpasyahan kung ikaw na ang magiging pangulo ng kumpanya simula ngayon at ako na lamang ang iyong pangalawang pangulo. Masayang ngiti ni Iris. Ano? Imposible iyan. Biglang tumayo si Gilbert sa gulat. Masyado kasing napagod noon kaya nasira ang kanyang gulugod at nakakulong muna sa silyang de gulong sa loob ng ilang buwan. Gayunpaman, hindi naman ito nagdulot ng permanenteng pinsala sa kanyang kalusugan. Matapos ang ilang araw na pahinga at sa tulong ng mga gamot na inireseta ni Leon, gumaling na siya at hindi na kailangang gumamit ng silyang de gulong. Bakit hindi? Si Leon ang bumili ng elegante group sa halagang 780 milyon. Ngayong bumalik na siya, tama lamang na ibalik ko sa kanya ang kumpanya. Seryosong sabi ni Iris. Hindi maaari, sigaw ni Gilbert. Pareho na silang itinakwil ng pamilyang Young at ang elegante group na lamang ang kanilang pag-asa upang makabalik doon. Kung ibabalik ni Iris ang kumpanya kay Leon, wala na siyang pag-asang makabalik o muling magkaroon ng kapangyarihan. Maging makatwiran ka naman, Dad. Ibinigay na ni Leon ang lahat para sa akin at nawalan pa nga siya ng Synth-Ion Group, kaya ibinabalik ko lamang kung ano ang nararapat sa kanya. Napagdesisyonan ko na kaya huwag mo na akong pakiusapan pa. Matigas na sabi ni Iris. Napakahirap mo talagang kausap. Nagdilim ang mukha ni Gilbert at napabuntong hininga. Totoo namang ibinigay ni Leon ang elegante group kay Iris nang walang hinihintay na kapalit, kaya makatwiran lamang na ibalik ito, at wala na siyang magawa upang baguhin ang isip ng anak. Hayaan mo na yan, Iris.
Pinaghirapan mo ang Elegante Group sa loob ng mahabang panahon. Hindi mo kailangang ibalik yan sa akin. Maaari kang manatiling pangulo at ako na lang ang magiging kalihim mo tulad ng dati. Sabi ni Leon, si Iris na ang kanyang kasintahan at halos pamilya na sila ngayon, at hindi mahalaga kung sino ang nasa posisyon, at ayaw niyang magkaroon ng alitan ang mag-ama dahil lamang dito. Hindi, sobra na ang isinakripisyo mo para sa akin. Kailangan kong ibalik sa iyo ang Elegante Group. Matigas na tanggi ni Iris. Hindi man kailangang maging masyadong malinaw ang paghihiwalay ng kanilang pag-aari, pakiramdam niya ay may utang siya kay Leon at hindi siya magiging payapa hanggat hindi niya na ibabalik ito. Sige na nga, pamamahalaan na lang natin ng sabay ang kumpanya simula ngayon. Dahil hindi na makapagtanggol pa, pumayag na rin si Leon. Galit na galit si Gilbert, ngunit alam niyang masyadong matigas ang ulo ng anak kapag napagdesisyonan na ng isang bagay. Gayunpaman, ang Elegante Group na lamang ang kanyang pag-asa upang matanggap muli sa pamilya, kaya hindi siya sumuko. Iris, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, ngunit nagbebenta ng mga pampaganda ang Elegante Group at tila hindi angkop na ibigay ito kay Leon. Bukod pa roon, ang lakas niya ay nasa paggamot at paggawa ng lunas. Sayang naman ang kanyang galing kung papamahalaan niya ang negosyo ng pampaganda. Bakit hindi na lang tayo kumuha ng pondo mula sa Elegante Group at magtayo ng bagong kumpanya ng gamot para sa kanya upang makapagpatuloy siya sa paggawa ng mga lunas? Seryosong mungkahi ni Gilbert. Nag-alinlangan si Iris. Alam niyang tama ang sinabi ng ama dahil mas bagay sa kakayahan ni Leon ang isang kumpanyang pangkalusugan. Kung nagawa niyang paunlarin ang Synth-Ion Group, tiyak na magagawa niya iyon muli, at higit sa lahat, hindi masasayang ang kanyang natatanging galing. Hindi na ako gagawa pa ng mga lunas. Umiling si Leon at walang pag-aalinlangang tinanggihan ang mungkahi ni Gilbert. Ano, hindi ka nagagawa pa ng mga lunas? Bakit naman? Nanganga sa gulat si Gilbert. Tio Gilbert, na ibigay ko na ang Synth-Ion Group pabalik sa pamilyang Shear. Gagawa na lamang ako para sa kanila at hinding-hindi ako magiging karibal nila. Matigas na sabi ni Leon. Labis niyang nasaktan si Cynthia nang kanselahin ang kanilang kasunduan at puno siya ng pagsisisi sa dalaga at sa buong pamilyang Shear. Kung papasok pa siya sa negosyo ng gamot at magiging kalaban nila, lalo lamang niyang mapapahamak ang mga ito at hindi niya kayang gawin ang ganitong bagay. Siyempre, matapos magpahayag si Benedict na putulin na ang ugnayan sa kanya, malabong humingi pa ng tulong ang mga Shear, ngunit anuman ang mangyari, tiyak na tuparin ni Leon ang kanyang pangako. Napakabata mo pa at napaka hindi makatwiran ng iyong desisyon, Leon. Ang paggawa ng lunas at gamutan ang iyong lakas. Kapag tumigil ka rito, sinasayang mo lamang ang iyong natatanging galing. Sabi ni Gilbert, Dad, tama na iyan. Sang-ayon ako kay Leon sa bagay na ito. Sabi ni Iris. Nauunawaan niyang tumigil si Leon dahil sa pagsisisi kay Cynthia, at nararamdaman din niya ang parehong panghihinayang at pagkakasala sa nangyari. Kung napagdesisyonan ni Leon na talikuran na iyon, hinding-hindi siya tutol dito. Kayo talaga, nag-alab ang galit ni Gilbert. Mula nang buhayin ni Leon si Iris noong nakaraang mga araw, napag-isip-isip na niyang mabuti ang kanilang ugnayan. Mahal ni Iris si Leon at napakahusay naman ng binata kaya napagpas siya niyang pumayag na para sa kaligayahan ng anak. Ngunit biglang nagbago ang isip ni Leon at ibinalik pa ang kumpanya, kaya nawala na rin ang tanging pag-asa niyang makabalik sa pamilyang Young. Labis na nainis siya sa naging desisyon nito. Leon, tapos na tayo, tara na sa opisina. Ayaw nang makinig pa sa ama, tumingin ng may pagkakaintindi si Iris kay Leon at hinila ito palabas ng pinto. Nakakagalit. Ito na ba ang tadhana ko na itakwil ng sarili kong pamilya habang buhay? Napakagatlabi sa pagkadismaya habang pinapanood silang umalis. Maya-maya ay naalala niya si Anson. Kung mapapangasawa sana ni Iris si Anson, magagamit niya ang impluwensya ng mga Collins upang makabalik at mabawi ang lahat ng sa kanya. Ngunit alam niyang sobrang mahal ni Iris si Leon at hindi na ito mapapahiwalay pa. Lalo na at nagawa pa nitong magtangka ng buhay dahil sa lalaki. Gayunpaman, hindi pa rin susuko si Gilbert sa anumang pagkakataong makabalik sa pamilya. Sa kabilang banda, sa opisina ng Elegante Group.
Nagpatawag ng pagpupulong si Iris para sa lahat ng mga tagapamahala at ipinahayag na si Leon na ang bagong pangulo habang siya naman ang pumalit kay Ashwin bilang pangalawang pangulo. Mabilis na kumalat ang balita at nalaman ng lahat na bumalik na si Leon sa kumpanya. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas nang maging kalihim lamang ito, ngunit ngayon ay naging pangulo na at naging kasintahan pa ni Iris. Agad siyang naging hinahangaan ng lahat sa kumpanya dahil sa tagumpay sa trabaho at sa pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Lahat ng empleyado ay nagulat sa balita at nainggit sa swerte ni Leon, habang ang ilang mga lalaking empleyado na humahanga kay Iris ay nalungkot dahil inagaw ni Leon ang babaeng itinuturing nilang Diyosa. Sa kabilang banda sa loob ng opisina ng Pangulo, nag-utos si Iris sa mga bantay na maglagay ng isa pang mesa sa tabi ng kanyang mesa upang magkatabi silang magtrabaho ni Leon. Leon, kakapasok mo pa lamang bilang Pangulo at maaaring hindi mo pa pamilyar ang takbo ng kumpanya. Makakatabi muna kita sa loob ng ilang araw upang turuan ka. Kapag nakuha mo na ang takbo nito, lilipat na ako sa ibang opisina. Nakangiting sabi ni Iris. Oo naman, gustong-gusto ko iyon. Masayang sagot ni Leon. Noong una pa lang niyang pumasok sa Elegante Group, pangarap na niyang makatabi si Iris sa trabaho at makasama ito araw-araw. Ngayon ay natupad na rin ang kanyang hiling matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Nais na sana niyang yakapin ito ng mahigpit at huwag na muling bitawan. Huwag kang ang magbiro riyan. Namumulang ngumiti si Iris. Katok, katok. Sa sandaling iyon ay kumatok si Ariel at pumasok na may dalang tumpok ng mga dokumento. Ariel, salamat sa iyong pagtitiis habang wala ako. Mahigpit na hinawakan ni Iris ang mga kamay ni Ariel nang may pasasalamat. Iris, magkaibigan tayo at ginagawa ko lang naman ang nararapat. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sabi ni Ariel. Matapos ang maikling pagbati ay nagtanong si Iris. Nga pala, mayroon bang naging problema o maayos ba ang lahat? Mayroon naman kung ilang naging hadlang. Malungkot na sagot ni Ariel. Ano iyon? Anong nangyari? Naputol na po ang kasunduan ng pamilyang Shear sa atin. Alanganin na sabi ni Ariel. Ang mga mamahaling pampaganda na inilabas ng Elegante Group ay gawa mismo ni Leon na nangangailangan ng mga sangkap na may halong gamot. Si Leon mismo ang nakipagkasundo sa mga Shear sa tulong ni Cynthia. Ngunit matapos mabuhay muli si Iris at magkabalikan sila ni Leon, winakasan na ng mga Shear ang kanilang kasunduan 2 araw na ang nakalilipas. Natahimik na lamang sina Leon at Iris. Medyo nagulat man sila, alam nilang makatwiran ang naging desisyon ng pamilyang Shear. Ayos lang iyon, maghahanap na lang tayo ng ibang mapagkukunan. Mapait na buntong hininga ni Leon. Oo. Mayroon pa naman tayong nakaimbak na mga sangkap na tatagal pa ng ilang araw, kaya kailangan lang nating makahanap ng bago sa loob ng 3 araw. Paliwanag ni Ariel. Mabuti naman. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Leon. Ito rin pala ang mga dokumentong kailangan ng pirmahan na naipon nitong mga nakaraang araw. Sana ay masuri ninyong dalawa. Inilapag ni Ariel ang mga hawak sa mesa ni Leon. Sige, gagawin namin iyon. Tumango si Iris at sinabing susuriin nila iyon ni Leon. Nagpaalam na si Ariel at bumalik sa kanyang trabaho. Sa araw na iyon, buong umagang sinuri ni Leon at Iris ang mga dokumento at natapos din nila ang lahat ng kailangang gawin. Kabanata 920. Sa hapon, lumabas ang dalawa upang maghanap ng bagong mapagkukunan. Ang Zerby Pharmacy ay isa sa pinakamalalaking tagapagtustos ng mga sangkap na panggamot, bukod pa sa pamilyang Shear at mayroon na ring sariling mga tindahan. Nagmadali sina Leon at Iris sakay ng sasakyan patungo sa isa sa pinakamalaking sangay nito at nakilala ang namamahala na si Zog, isang lalaking nasa edad 50. Agad na dumiretso sa punto si Leon nang makaharap ito. Ginoong Zog, ako ang bagong pangulo ng Elegante Group. Nais sana naming makipagtulungan sa inyong kumpanya para sa aming pangangailangan sa mga sangkap na panggamot. Narito ang listahan at dami na kailangan namin. Pakisuri po. Inabot ni Leon ang dokumento kay Zog. Sige. Tinanggap ito ni Zog at sinuri, pagkatapos ay tinawag ang isa pang tauhan upang suriin ang listahan. Mabilis nilang ibinigay ang presyo ng mga hinihinging sangkap.
Ginoong Zog, hindi ba masyadong mataas naman iyan? Nagkunot-noo sina Leon at Iris dahil ang ibinigay na presyo ay 30% na mas mataas kumpara sa inaalok ng mga shear. Alam ni Leon na ang presyo ng mga shear na ang pinakamababa at maaari niyang tanggapin kung 10% lang ang dagdag, ngunit ang 30% ay masyadong malaking pagkakaiba. Ginoong Wolf, yan ang aming itinakdang presyo. Kung hindi ninyo matanggap ay malaya kayong tumingin sa iba pa. Mayabang na sabi ni Zog. Dahil kumpanya ng pampaganda ang Elegante Group, hindi ito kilala sa larangan ng medisina. Hindi pa narinig ni Zog ang pangalan nito at inakala na maliit na negosyo lamang. Dahil mukhang bata pa si Leon, minaliit pa niya ito. Hindi rin naman malaki ang pangangailangan ng kumpanya kaya mas pinalaki pa niya ang presyo. Leon, kung ayaw naman nilang makipagtulungan sa atin, tumingin na lang tayo sa iba. Nainis sa kay-abangan ni Zog, tumayo na si Iris upang umalis. Iris, hayaan mo na, sila na lang ang kausapin natin. Umiling si Leon at inupo ulit si Iris. Alam niyang magkaganoon din sa iba dahil hindi naman kumpanya ng gamot ang kanilang negosyo at hindi rin sila nangangailangan ng napakalaking dami. Sa halip na mag-aksaya pa ng oras at pagod, mas mainam na makapagkasundo agad upang hindi maapektuhan ang produksyon. Mabilis ka talagang magpasya, kaibigan. Sigurado akong magtatagumpay ka sa hinaharap. Malakas na tumawa si Zog dahil hindi niya inaasahang papayag agad si Leon sa presyo. Babayaran namin ang inyong itinakda, Ginoong Zog. Ngunit ang tanging kondisyon ko ay may hahatid ninyo ang mga ito sa loob ng 3 araw at walang pagkaantala. Sige, wala iyon problema. Kapag napirmahan na ang kasunduan at nabayaran na, dadalhin na namin iyon sa inyo sa makalawa. Nakangiting sabi ni Zog. Bilang namamahala, makikinabang din siya sa komisyon dahil pumayag si Leon sa mas mataas na presyo. Bihira ang ganitong kliyente kaya naging mas maayos na rin ang pakikitungo niya habang nag-uusap sila.